Okay, so kahapon natapos yung World of Search Conference. For those of you who are familiar, ito yung pa-conference ni Kirk Roldan, kaibigan natin yan, SEO from Surigao. Yung team niya yung nag-organize niyan for the second straight year. And I was lucky enough to be invited to be one of the speakers, and my topic was this one, EEAT or Eat This, Why Traditional SEO Isn't Working in 2024. So, para sa mga kaibigan natin na mga SEO na hindi naka-attend whether digitally or in the event itself, I thought it would be great to talk about this topic para ma-share ko kahit hindi kayo nakapunta. Maganda kasi yung feedback doon sa topic, and I think, we made a good account of ourselves there. So, I thought, why not share the message to more people? So, I'm doing this. I'm recording this. Ipipresent ko siya ulit digitally, upload ko sa YouTube, and hopefully, you guys can learn something from it. Okay, start na natin. As you know, I'm Glenn Di Maandal. I represent an agency called Searchwords.ph. I happen to be the founder and CEO. We are based here in San Fernando, Pampanga. We are best known for SEO, but we also do web dev, PPC, and other related digital marketing work. Client portfolio namin, you know who these guys are. We're not going to spend time on that. You probably also have an idea who I am. If you're listening to this, if it's your first time, basically, I run and own an agency here in Pampanga. Our clientele is national and international, so we handle a lot of local and foreign businesses. My specializations are in SEO and data science. Dati corporate ako, pero matagal na akong nag-agency. And dati mas madalas akong mag-speak in conferences, pero nung nagka-family, medyo madamot na ako ng konti ngayon sa oras ko. So, yun. Super tugal ko na sa SEO. So long, in fact, that from the moment I started, which was 2007, until now, nag-transform na si LeBron James mula dyan, papunta dito. Ganon na ako katagal nag-SEO. Ibig sabihin, medyo gurangis na ako. And, sa tagal-tagal ko sa SEO, nakita ko na halos lahat ng pwedeng makita na na mga takaw atensyon, na mga headlines. Yung mga tipong SEO is dead, na mga once every 2-3 months, makikita natin yan, may mag-vlog ng ganyan. Usually, mga papansin lang yung mga yan eh. Hindi naman totoo, obviously, mula early 2000s hanggang ngayon, alive and kicking pa rin ang SEO. And then, meron kang mga katulad din na Matt Cutts na dati sasabihin sa'yo, yes, posting is done. Obviously, hindi totoo kasi hanggang ngayon, go-to method pa rin ng link building ang guest posting. Meron kang mga part-time Google liaison and full-time liar katulad ni John Mueller na sasabihin, Google doesn't use domain authority at all. Obviously, not true. Kung nakita nyo yung Google leak nung May of this year, I think Google references a thing called site authority. So, yeah, what are backlinks for, right? If you don't have domain authority. So, super daming BS na nating nakita na mga sinasabi ng mga tao. And then it's not just from, Google people. Even us in the SEO community, we are so fond of making bold statements like yung tipong mga blog post na how I created one infographic that got 8,000 backlinks. Yung mga ganyang galawan, o kaya tipong sasabihin niya 0 to 10 million organic search in 1 year. Yung mga ganyan, organic search traffic in 1 year. Yung mga talaga clickbait na mga headline. Pero ako, sa tinagal-tagal ko na sa SEO, since 2007 ako na-introduce, naging full-time na SEO 2008. So 16 years full-time. Pwede mo nang sabihin ako ang SEO anti-hype beast. Kasi para sa lahat ng mga headline na mga ganyan na SEO is dead, link building is dead, AI is going to take over, blah and blah and blah. Ang lagi kong sagot, ganun lang. Kasi puro pa-hype yung mga yan. Marami akong bagay na ini-ignore lang at hindi sineseryoso na pampagulat ng mga tao. Kasi para sa akin, ang SEO, mula early 2000s hanggang sa ngayon, well, at least until recently, walang masyadong pinagbago. Meaning, kung inayos mo yung technical health ng website mo, maayos yung content mo, kung local SEO or local keywords yung target mo, naglo-localize ka, and then nagli-link building ka, which increases your popularity signals,
then most of the time enough yun para mag-rank ka, lalo na kung hindi naman ganun ka-competitive yung market. Tignan nyo to. Ito lang talaga yung guiding light namin dito sa Searchworks, kaya super taas ng success rate namin sa mga clients namin. Para sa amin, ang SEO, ganito lang, and then there's everything else. But this is 80% of what we do. We put up landing pages that directly target clients' target keywords, and then nagpo-put up kami ng content dun sa landing page na yon kung hindi naman ganun ka-competitive yung niche. Minsan landing page lang tsaka may comprehensive na content, enough na para mag-rank ka eh. Pero kung hindi ka pa nagra-rank sa page 1 nang ginawa mo yon, pwede kang mag-link building, and then malamang sa hindi, panalo ka na at least 80-90% of the time. Kung hindi naman super competitive no market, pwede na yon. Okay na yung ganyang klaseng strategy sa SEO. Pero lately, nagbabago ng konti. And papakita ko sa inyo itong case study na to. Ito yung website na tinatawag na medico.ph. Pag-aari namin to sa Searchworks. And papakita ko sa inyo kung anong nangyari dito. Kung medyo kulang sa EEAT yung website nyo and puro traditional SEO lang yung ginagawa nyo. Okay, ito ang first 6 months ng website namin sa, in terms of organic traffic. Makikita mo, mula sa 0, umakyat yung organic search hanggang after 6 months, naka-garner na siya ng 1 million na visits mula sa Google. Anong ginawa namin? Basically, ito lang talaga. Inayos namin technical SEO, mataas yung site speed, comprehensive yung content. Hindi nga kami nag-link building gaano eh. Kasi yung nature ng website na to, para siyang WebMD or Mayo Clinic na di-discuss lang siya ng mga sakit, mga gamot, kung ano-ano. And then, i-discuss lang niya ng long form yung content, at least 1,500 words, and Tagalog siya. Kaya nga hindi ganun ka-competitive eh. Hindi ka babangga sa mga katulad ni na WebMD at Mayo Clinic. Ang babanggain mo lang, mga local na mga kalaban mo. And for the most part, nagrarank kami ng number 1 sa super daming mga keywords mula sa sakit sa tiyan, sakit sa buto, sakit sa atay, cancer sa dede, cancer sa tiyan, cancer sa utak. Halos kahit anong cancer, nagrarank kami nung bago kami tinamaan niyang sa EEAT na yan. So ayan nga, nakita natin na na-inlove sa amin yung Google, nakita niya halos araw-araw kami nagpa-publish ng content. Okay naman yung content, well-researched, ayos ang grammar, mahaba, Tagalog, hindi competitive. So nag-rank kami, super daming traffic na nakuha. And then it happened. Medyo sineryoso ng Google yung EEAT. Kasi matagal na yung EEAT na yan eh. Dati pa, na-mention na yan ng Google na ang gusto niyang i-rank ng mga websites, yung mataas sa EEAT. Pero, parang hindi naman niya ini-enforce. Kumbaga parang mga batas dito sa Pilipinas, marami tayong kung ano-anong batas, pero hindi naman natin talaga na-i-implement o na-i-enforce. Parang ganoon si Google. Pero, at some point, naging medyo stricto na si Google sa pag-i-enforce niyan. Ito ang nangyari tuloy sa amin. Makikita mo, hindi naman super laki ng drop, pero mula dito sa peak namin hanggang sa kung saan kami nag-bottom out, ayan ang laki ng denive niyan. I mean, parang maliit lang pag titignan mo dyan, pero kasi you have to understand, hundreds of thousands of unique visitors and sessions yung binibilang namin per month. So, kung ganyan na parang mga 40% halos yung binaba nung traffic mo, kung baga mula sa 1 million na visits or something close to that, mga nasa 600,000 visits a month na lang, which is a big deal, hindi maliit yun. Tapos marami sa mga keywords namin na dating nasa number 1 or number 2 position, bumaba na, nasa bottom half na ng page 1, yung mga iba wala na nga sa page 1 ng Google. So, nagtataka kami, ano nangyari? Then, tinignan namin lahat ng posibleng anggulo, pero ang na-figure out talaga namin, mukhang sineryoso na ng Google yung EEAT niya na policy. Particularly, ang tinamaan sa amin, yung content namin. Pag sinabi namin medyo pangit yung content namin ngayon, nung una kasi parang yung content namin mabango pa sa mata ng Google eh. Kasi kompleto, well-researched, saka hindi ganun competitive kaya nagra-rank. Pero, bandang huli, nung medyo nag-stricto na sa EEAT itong si Google, ayun na, naging pangit na sa mata niya ang content namin. Kumbaga,
parang sa relasyon lang yan eh. Kung dati parang in love ka sa jowa mo, pero after a few years, napansin mo na dumami na ng dumami yung mga tampo na hindi na pag-uusapan and then hindi na re-resolve. Yung dating napakaganda o napakagwapong jowa, ngayon nakikita mo pa lang na pupwisit ka na. Pagmumukha pa lang niya eh. Parang ganon tingin ko ang nangyari sa amin. Dati, super okay nung content namin. Wala namang nagbago dun sa content. Pero si Google, medyo nagka-change of heart na siya sa amin kaya bumaba bigla. In particular, si Google kasi these days, hindi na lang puro content quality yung tinitignan niya. Kasi sa atin mga Pilipino, lalo na sa ating mga Pilipinong SEO, ang definition natin ng content quality medyo mababaw lang eh. Ang quality content sa atin is unique siya, meaning hindi kinapi-paste galing sa directly galing sa ibang source, and puno siya ng keywords, informative naman siya, may layunin siyang makatulong sa ibang tao. Para sa atin, quality content na yon. Pero ang sinasabi ng Google these days, hindi na lang tungkol sa quality ng content yan. It's also about how it was made. Paano mo ginawa yung content na yan? Sinong gumawa niyan? Kumbaga, parang longganisa. Kung kayo nakapunta na sa planta ng longganisa, maaring yung nakikita nyo graphic ngayon sa sa screen nyo, medyo appetizing pa. But I'm going to tell you, if you visit a longganisa factory, you may never want to eat any type of longganisa ever again. Pag nalaman nyo paano ginawa. Parang ganun si Google. May pakialam na rin siya kung paano ginawa yung content na yan. Hindi lang kung okay ba siya o hindi. Dahil nga, mas ini-enforce na niya yung EEAT. So let's take each of these letters in the acronym one by one. Let's make an effort to understand it very well. And then at the end of the day, titingnan natin yung next evolution niya, which is helpful content, and how it plays a big role in your effectiveness in ranking for your target keywords. So, pag-usapan natin yung unang E, experience. Experience means practical contact with and observation of facts or events. Yan ang sinasabi ng Oxford Dictionary. Ibig sabihin, nakita mo, na-experience mo, pinagdaanan mo. Yun ang ibig sabihin ng experience. Ngayon, yung experience na yan, kaya siya dinagdag ng Google kasi nung una, EAT lang yun eh. Expertise, Authority, Trustworthiness. Pero dinagdag yan ng Google. Yung experience. Bakit? Kasi ang experience, pag infused niyan ang content mo, nag-a-add siya ng authority pagdating sa projection ng content mo. Ibig sabihin, nag-a-add siya ng authenticity. Ibig sabihin parang, kumbaga may human element eh. Relatable siya. That's what it means to be authentic. Alam mo na pinagdaanan talaga ng tao yung sinusulat niya kaya may basihan. And pangalawa, pinuprove niya na human talaga yung nagsulat at hindi AI. Kasi sa SEO ngayon, marami na talagang content na generated lang ng AI eh. Ang AI, hindi nakaka-experience yan the way we humans experience things. So, tayo, pag mas human written yung content natin, ibig sabihin, mas loaded siya ng experience if you're coming from a place of honesty. Of course, it's also more engaging dahil nga human written siya. And pag mas engaging siya, ibig sabihin yung mga usage signals like mas mahaba yung time na ini-spend sa page, mas sineshare siya on social media, maaring mas nililinkan siya, mababa yung bounce rate niya. Gumaganda lahat yun, which is a strong factor in how Google wants to rank web pages. Experience doesn't necessarily mean expert ka sa isang bagay. So katulad ng graphic na to, kunyari yung pagsakit sa likod or lower back pain, hindi ka mo naman kailangan maging orthopedic surgeon para magsulat about sa topic na lower back pain. Maaring nagkaroon ka lang ng slip disc katulad ko and nagkaroon ka ng phase ng buhay mo na super sakit ng likod mo hanggang legs mo dahil sa slip disc na yan. Based on that, may kaalaman ka first hand kasi na-experience mo yan eh. Therefore, you can make engaging, authentic, and human written content based on your experience with that condition without having to be a doctor. Based sa experience mo yan. Ngayon, saan mahalaga yung experience pagdating sa content? Pagdating sa mga product reviews, super important na may experience ka. Why? Because
Kung nagre-review ka ng product, katulad nitong nasa graphic na to, kunyari magre-review ka ng car na Porsche, dapat lang yung nagre-review ng sasakyan na yan, nakasakay talaga siya at nagmay-ari siya potentially niyang, maaaring hindi naman niya naari, pero mas maganda kung naari niya kasi mas rich yung masusulat niyang content. I mean, maraming mga websites na nagsusulat ng mga product review na aggregated lang. Ibig sabihin, hindi naman talaga na nila nahawakan yung sasakyan o hindi nila nahawakan say ang isang cellphone or hindi nila nalaro ang isang video game, pero i-review nila based sa napanood at nabasa nila sa ibang websites. Pagsasama-samahin lang nila and then sasabihin nila, ni-review rin nila yon nang wala naman talaga silang matinding ebidensya. Si Google lately, mas pinapaboran niya yung mga reviews na halatang halata na yung author na-experience talaga niya yung produktong yon. Kasi kung hindi, ano ba talaga pinag-uusapan natin dito? Puro BS lang and walang katotohanan and potentially harmful pa sa buying decisions ng masa kasi minimislead mo and nagnanakaw ka lang ng ideas ng iba. So, super important na may experience ka sa isang product pag ni-review mo siya. The same goes for travel blogs. Kung magbablog ka tungkol sa Boracay or sa Bali or kung magbablog ka tungkol sa Osaka, Japan, dapat nakapunta ka talaga doon. I mean, posible naman na magsulat ka tungkol sa mga places na yan, pero hindi authentic ang labas Kasi pwede ka naman magbasa lang talaga ng travel guide, manood ng vlog ng iba, and then magkunwari ka na nag-travel ka rin doon para makaproduce ka lang ng content. Pero, number 1, very dishonest yon, and number 2, wala kang bagong impormasyon na binibigay sa users or sa readers mo. Kumbaga, puro idea lang ng iba, and then dinagdagan mo lang ng konting katahang isip, pero wala talagang kakwenta-kwenta yung content mo kung tutuusin. Yun, kailangan talaga ng experience. Pag dating sa food blogs, mahalaga rin, obviously, kailangan kung recipe ang tinuturo mo, nailuto mo na talaga yon. Kasi kung kumukopya ka lang sa iba, baka kung anong kalabasan ng niluluto ng tao, or kung mag-vlog ka, kung about sa nakain mo, for example, Wagyu, katulad nito, imposible mong makapture talaga yung essence ng pagkain ng Wagyu, kung bakit siya mahal, at kung gaano ka life-changing yung experience ng pagkain sa kanya. Hindi mo makakapture yun nang nagbasa ka lang sa iba or nanood ka lang ng vlog ng iba and then sinulat mo yun based on that. I mean, technically, pwede mong gawin yun, pero yung kalalabasan ng content mo, wala ka naman na bago na indagdag kasi inispin mo lang yung trabaho ng iba So, super important na may authenticity tsaka experience pagdating sa food blogging. Kung journalist ka, syempre naman, kailangan mas maganda kung kino-cover mo first hand yung mga sinusulat mo. Kung giyera man yan, kung mga artista man yan, kung sportsman yan. Kaya mga sports journalist, marami. On-site talaga sila pag nagko-cover sila ng laro Kasi iba talaga na nakita nila in person yung mga bagay-bagay. Diba? Part yon na na-experience nila and isusulat nila yon. Mga how-to guides din syempre. Hindi mo naman pwedeng isulat yung guide katulad ng paano maglagay ng sports exhaust or ng muffler sa isang sasakyan nang kinopya mo lang sa iba. Maaring may mga detail kang mamiss na makasira sa sasakyan ng ibang tao. So, super important na yung mga how-to guides, kung mahilig kang magsulat ng ganyan, nasubukan mo at na-experience mo talaga yung ginagawa mo. And then, you also have the other E, which is expertise. Maraming tao na nako-confuse sa pinagkaiba ng experience at expertise, pero sa totoo lang, mutually exclusive yung mga bagay na yan Hindi mo kailangan maging expert para maging experienced sa isang bagay. Katulad nga ng sinabi ko kanina, pwede mo ma-experience yung lower back pain nang hindi ka naman orthopedic surgeon who is an expert, di ba? And pwede ka rin naman maging experienced without being an expert. Pwede ka rin maging expert na hindi ka experienced. Kunyari, ikaw si orthopedic surgeon, never mong na ranasan na magka-slip disc. Hindi ibig sabihin nun, hindi ka qualified mag-treat ng mga taong nag-lower back pain or slip disc. Kasi nga, eksperto ka. Natutunan mo yan. Usually, ang expertise, siya yung klase ng knowledge na nadadaan sa aral, sa eskwela, or formal training. Doon ka mako-consider na expert, lalo na kung may mga certification or may mga diploma ka. So, bibigyan ko kayo ng isang example. Sa isang kinakasal, ang experience, nasa couple yan, di ba? Sila yung may experience kung paano maikasal. Ang expert dito, yung pare, kasi
wala man siyang alam sa feeling na kinakasal siya, siya yung expert kung paano mag-officiate niyan. Tsaka siya yung lisensyado ng gobyerno at ng simbahan para ikasal kayo. Pero yung couple, kahit alam nila yung feeling ng kinasal, hindi na naman sila expert doon. So ang experience nasa couple, ang expertise ay nasa pare. Ang expertise, mahalaga siya dahil binuboost niya yung credibility ng content. Ibig sabihin, mas madaling makukumbinse at maniniwala yung mga tao pag alam nilang may kay talaga yung nagsulat ng isang content. And nai-improve talaga niya yung audience engagement. Kasi nga, kung professor sa UP ang nag-discuss ng economic topics katulad ng bakit napakaraming mahirap sa Pilipinas, mas okay yun kung professor siya ng economics sa UP kesa kung sinong vlogger lang yan na nagsusulat ng o nagsushoot ng video at kung ano-ano yung sinasabi na kuro-kuro lang niya, di ba? Yun ang kahalagahan ng expertise. Lalo na sa mga sensitive na topic, kailangan expert talaga yung nagsusulat. Next, nagre-reduce din siya ng chances ng misinformation kasi napakaraming misinformation ngayon sa internet, maraming kakalat ng mga fake news tsaka fake ideas. Pag expert at credible yung author ng isang content piece, mas maliit yung chance na may misinformation na mangyari at magiging mas katiwa-tiwala siya sa tao. And lastly, dinidistinguish niya yung content mo from all the rest. Kasi maraming mga nagsusulat dyan nang hindi naman sila expert, nag-hire lang ng writers para magpanggap na expert. Pero kung isang actual expert yung nagsusulat talaga sa website mo, mas malaki yung chance na paboran siya ng Google dahil sa EEAT. Kasi, kumbaga, yung EEAT na yan, labas yan sa ranking factors gaya ng title tags, meta descriptions, backlinks, gano'n. Maaring okay ka sa lahat ng yon, pero kung nakikita ng Google na hindi malakas yung experience at expertise sa website mo, maaring ibaba rin niya. Sinasabi ko yan kasi yan yung nangyari sa mediko. Yung mediko, nagdi-discuss siya ng mga medical topics, pero sa totoo lang, wala kaming doktor. Mga experienced writers lang yun na nagre-research. So, ang ginawa namin, nakipag-partner kami sa doktor para sumulat tsaka mag-edit ng mga articles namin nang sa ganon, mas magkaroon ng credibility. And later on, papakita ko sa inyo anong naging epekto nun. So, how do you show expertise in a website? Ang pinakamadali yung sa author bio, ilagay nyo yung full credentials nyo doon, saan kayo nag-aral, gano'ng katagal nyo nang pinapractice ito, saan kayo nagtuturo, saan kayo nagtatrabaho. Lahat yung mga bagay na yan makikita. Lalo na kung consistent yung author bio mo sa isang website, dun sa mga credentials mo na makikita sa ibang publications. Like, for example, kung naging resource ka sa dyaryo, ganyan, and na-mention yung mga credentials mo dun, yun, nalalaman ni Google at nababalidate niya na expert ka talaga sa field na to. Or kung yung mga sinasabi mo dito sa author box mo, consistent sa nilalaman ng LinkedIn profile mo, yung mga bagay na yan, super halaga rin pagdating sa Google. Yung expertise, super halaga sa mga niche, lalo na ng mga YMYL or yung tinatawag na Your Money, Your Life. Ibig sabihin, yan yung mga website at content na may kinalaman sa kalusugan tsaka financial well-being ng tao. Obviously, about sa health and medicine yung medico.ph. Kaya siguro nung medyo lumaki na yung traffic namin, umaabot na ng millions yung page views tsaka yung user visits, tinignan mabuti ni Google. Kumbaga, teka, ang lakas mo na sa SEO legit ba yan? Nakita niya, walang nagsusulat talagang doktor doon. Maaring yun yung reason kung bakit bumaba yung traffic namin by about 40%. So, health and medical content, super important that you have an expert at least editing or reviewing the work, if not outright writing it. Finance, ganyan din. Na-mention ko dun sa talk ko sa WASCON, tingin ko ganyan din yung nangyari sa website ni Jason Asidre, yung grit.ph. Ang base sa kwentuhan namin, parang initially November 2023 bumaba ng 40% yung organic traffic niya, and then I think March bumaba rin. Pareho kami ng konti ng approach ni Jason na meron kaming mga writers na nagre-research talaga, pero ko naman masasabing medical professionals yung mga writers ko, and hindi rin naman masasabi ni Jason na financial experts yung mga writers niya. So baka pareho yung naging kaso namin sa pagdating sa pagbaba ng traffic namin. Although I think mas severe yung binaba nung kay Jason than mine. Okay. Tapos na tayo dun sa dalawang E ng EE.
And then sa letter A naman tayo, or authoritativeness. Hindi tayo masyadong magtatagal dito kasi ang authoritativeness or authority, it has more to do with backlinks and mentions of your brand outside of your own webpage. Pero kasi yung medico.ph, hindi man kami nag-link building dito. Yung mga natural links namin umaabot ng almost 17,000. So in terms of domain authority, domain rating, whatever you want to call it, okay naman kami. So hindi kami dito tinamaan, obviously. Pero if I can give you one bit of advice when it comes to authoritativeness, wag puro backlinks, mag-invest kayo in being part of the conversation. Kasi yun talaga yung essence ng pagiging relevant at pagiging authoritative yung na-mention kayo as a source. Ibig sabihin, kahit na wala pang links yan, basta sinabing according to medico.ph, blah and blah, yung mga ganun tipo, super important yun para tumaas yung perception ng authority mo. Kasi ang authority, kung iisipin mo, pag sinabing authority ka sa isang field, ibig sabihin, maraming experts sa field na yon, pero ikaw ang isa sa mga thought leaders. Ikaw yung isa sa mga pinakapinakikinggan na tao. And pag madalas na ma-refer yung website mo, madalas na ma-cite siya for information, that means mataas yung degree ng authoritativeness niya. Bakit ko ina-advise sa inyo yan na mag-invest kayo dyan? Kahit minsan wala nang kasamang backlinks. Kasi yan yung nagiging basihan ng mga mas bagong ways na nagsasearch ng information yung mga tao, which is generative AI. So, meron Google AI overviews, meron ChatGPT, soon to be magkakaroon tayo ng Search GPT, and sa nakikita ko, pag mas na-mention at nasa site as a source yung website mo and yung brand mo sa mga naglalakihang publications na respetado, mas malaki yung chance na isa siya sa mga babanggitin ng mga generative AI search engines and generative AI chatbots. Pagdating naman sa trustworthiness, medyo self-explanatory naman to. Ang tiwala, kumbaga, naiipon yan. Maraming interactions. Hindi isa lang. Multiple interactions na positive at reliable yung impression mo sa isang tao or sa isang kumpanya, sa isang business, sa isang entity. Yun ang nagbibuild ng trust, kumbaga. And super halaga sa Google na yung mga websites na nilalagay niya sa taas ng search results na pupuntahan ng tao, mukhang katiwa-tiwala. Kasi kung mukhang pinapadala ka ng Google sa mga shady na websites, madi-discourage yung tao na gamitin yung search engine nila. So, trustworthiness is the last element in EEAT. Ito yung mga advice ko kung medyo duda kayo. Sa amin sa Medico, hindi naman masyadong naging issue yan Pero, the first one would be to invest in professional web design. Kung mukhang natuto lang last week, gumamit ng WordPress yung nag-design ng website nyo, medyo malaking problema yon. So, kailangan mukha namang maayos at organized. HTTPS, syempre, gagamitin mo yan. Kung di ka pa gumagamit yan hanggang ngayon, ewan ko kung anong ginagawa mo sa buhay mo kasi kahit si Google or si Google Chrome, di-discourage niya yung mga tao na gamitin yung URLs ng website mo. Dapat din meron kang transparent na privacy policy. I mean, wala namang nagbabasa sa atin yan, pero sa mga search engines tsaka mga quality raters ng Google, mahalaga yan na may document ka sa website mo na nagsasabi kung paano nyo hinahandle yung data at user information ng mga taong pumupunta sa website nyo. Next, kung meron kang mga badges na magpo-promote ng trust like McAfee, Norton, Better Business Bureau, kung ano-ano ng mga certifications or badges na magsasabi sa users na safe itong website, that would be good. By all means, display them. And kung e-commerce ka, mahalaga itong isang to. Dapat clear yung shipping tsaka return and refund policies mo. So, dapat consistent yung mga yan sa practice mo sa business. Kung paano mo i-ship, kung magkano yan, kung air or ground shipping ba yan, anong areas yung covered, kung may free shipping ka pa, dapat lahat yan naka-spell out and consistent kung paano mong pinapractice. And pati yung sa returns, para nang sa ganon, kumbaga malinaw ang usapan bago bibili ang tao sa'yo para mas ma-promote yung pagiging katiwa-tiwala ng iyong website. Yung next evolution, kasi yung EEAT parang complex, di ba? Hindi lahat, kahit mga experienced SEO, naiintindihan ng lubos yan. I'm sure a significant number of you listening to me have been doing SEO for years and hindi nyo pa masyadong
alam yung EEAT na yon kung ano yung essence niya. Baka yung iba sa inyo, dito lang siya natutunan ng medyo malinaw. Yung next evolution niyan would be yung helpful content. Kasi si Google, imbes na sabihin niya yung EEAT, mas sinasabi niya lately yung helpful content. Kasi pag nako-consider ng Google na helpful yung content mo, malamang sa hindi, nasa kanya na rin yung mga katangian ng EEAT na gusto rin namang i-rank ng Google. So, i-explore natin itong helpful content na to kasi feeling ko tinamaan din kami dito eh. Kaya medyo nawala yung rankings at organic traffic namin. Okay, so ang unang tinatanong usually ng mga SEO, lalo na pag bumagsak yung organic traffic nila ng anywhere from 20 to 80% is, teka, anong nasabi na helpful content yung problema ko? Helpful naman ang content ko, naglalayon namang tumulong, legit yung information dyan. Ang problema kasi dyan, yung definition natin ng mga Pilipino ng helpful content, again, medyo mababaw. Just because your content intends to help doesn't mean it's actually helpful. Gets nyo? Hindi dahil parang gustong tumulong, may impormasyon na makakatulong, ibig sabihin helpful talaga yung content na yan. Bibigyan ko pa yung example ng ganyan. Kung may pusa kayo, may alaga kayo pusa, at mahal na mahal ka ng pusa mo, minsan manguhuli yan ng ibon, butike, ipis, tapos yung parang i-offer niya sa'yo, sign yun ng pagmamahal ng pusa eh. Maaring in-offer niya sa'yo yung butike ng patay. Maaring maganda yung intention, helpful yung intention ng pusa mo, pero hindi mo naman kakainin yung butiking pinatay niya, di ba? Hindi helpful yun. Ganon din ang Google. Yung content mo na hindi ganon ka-original, hindi sinulat ng experts, hindi sinulat ng taong may experience, and kumbaga in-aggregate mo lang galing sa mga ibang websites, maaring may intent siya na tulungan yung mga readers mo, pero hindi siya ganun ka-helpful sa mata ng Google. Bakit? Kasi ito ang definition ng Google kung ano ang helpful content. So, ang helpful content para sa Google is content that offers insightful analysis beyond the obvious. Very important yun, beyond the obvious. Ibig sabihin, hindi yung alam na nating lahat, susulat mo pa. Hindi ganun ka-helpful yun. And is people first. Ibig sabihin, dinesign yung content na yan, sinulat yung content na yan para sa kapakanan ng mga readers niya at hindi para lang mag-rank sa search engines. Yun din ang isang naging problema namin sa Medico. Siyempre, website yan eh. Gusto mo talaga magpataas ng traffic. So, naging focus namin yung pag-rank sa Google and medyo naging secondary yung helpfulness ng content. Isa yun sa mga binabago namin. Okay, ito ang mga hallmarks ng kung ano ang helpful content. Unang-una yung tinatawag na needs met or the content needs to meet the user's intent head-on. Ibig sabihin, kung anong pinapangako ng title ng page na yon, kung anong nakalagay sa title tag mo, meta description mo, na pangako ng content, dapat yun ang lalabas. So, kunyari, ang web page mo, ang title niya, something like, sakit sa tiyan, ano ang ibig sabihin nito? Dapat lang, yung content mo, sasabihin talaga anong ibig sabihin, maaring kahulugan ng pagsakit sa tiyan ng isang tao, di ba? Kasi kung sinabi mong yun yung title mo, tapos kung anong paligoy-ligoy yung sinulat mo, and hindi naman talaga nasagot yung tanong na yun, at hindi madaling hanapin yung impormasyon kung anong ibig sabihin ng pagsakit ng tiyan, mababa sa needs met, and malamang sa hindi papaboran ng Google yung content mo. Next, originality. The content should add to the state of knowledge in the topic. Ito, para sa akin, sa helpfulness, ito ang pinakamahalaga talaga, yung originality ng content. Again, mababaw ang definition ng mga Pinoy SEOs sa kung anong content ang original. Kasi marami sa atin na mga nag-SEO, hindi naman galing sa writing background. So, hindi nila masyadong gets. Ang gets lang nila, original yung content kung hindi siya copy-paste. Yun lang ang intindi nila, pero sa totoo lang, hindi ganun yon. Masasabi mong original ang isang content kung hindi siya galing lang sa iba't ibang sources na pinagsama-sama, tapos kumbaga ni-regurgitate mo lang lahat yun. Kumbaga parang sinubo mo lahat ng content tapos sinuka mo lahat, pinagsama-sama mo. Yun na yung value proposition mo. Dati nag-work yun sa Google, lalo na yung mga skyscraper na pahabaan ng content, pa-comprehensivean ng content. And then, kung ano-ano lang yung mga pinagsama-sama mong content doon na tungkol sa isang keyword, hopefully mag-rank. And a lot of times, nagra-rank yung ganun. Mahabang content, link building,
Kagaya nga nung sabi ko nung umpisa, kahit naman hanggang ngayon nagwo-work pa rin yan kung hindi masyadong sensitive yung niche. Pero pag medyo health, tsaka finance or something competitive yung niche, baka hindi na yun ngayon. So, yun. Yung pagka-copycat ng content hindi na ganun ka-effective katulad ng dati. Yung pag-i-spin ng content, pag-i-synthesize, pag-aggregate ng content, hindi na yan ganun ka-effective ngayon. Kailangan talaga original content na galing sa insights ng isang taong may experience or may expertise para makadagdag dun sa topic na yon. Hindi yung, kumbaga para kang pag hindi original yung content mo, para kayong magtutropa na inabutan mo yung 4 mong katropa, may pinag-uusapan sila. Yung mga bagay na napag-usapan nila pagdating mo, uulitin mo lang kung ano yung idea ng mga iba mong kasama. Malamang sa hindi sila masyadong makikinig kasi nga, replay na yan napag-usapan na yan. Wala ka namang naidagdag na bago. Ibig sabihin, hindi ka mag-i-stand out and hindi ka rin ganun ka-deserving na mag-rank. Pero, kung meron kang bagong impormasyon, may scoop ka or may bago kang analysis dyan sa topic na yan, yun, attractive yun. And yun ang gustong i-rank ng Google sa era ng helpful content. So, anong klaseng content ba yung helpful at original? Yung mga first-hand na reporting, ibig sabihin, kinover mo talaga yung isang pangyayari. Yan, original na content yan. Yung mga findings ng research, kung nagpa-survey ka, may eksperimento ka, may case study ka, that's another thing. Mga interviews, of course, very original because you're getting insights from an expert. Authentic reviews, yung talagang dinaanan mo or hinawakan mo yung isang produkto, that's another thing. Case studies, syempre, na-mention ko na kanina, kahit may existing data na, kunyari, data ng NSO or National or ng NEDA, ganyan. Tapos, niran mo yung mga numbers and inanalyze mo and may bago kang interpretasyon. Yan, mako-consider na original na content yan. Or kung may bagong discoveries sa mundo ng medisina and then, for example, cardiologist ka and nagbigay ka ng insight bilang isang eksperto sa mga developments, yan, masasabi mong, original content. Kasi both based on experience and expertise ng isang doktor, gugustuhin mabasa ng mga tao yon coming from someone who knows what he's talking about. And then mga how-to guides, of course, kahit na may nagsulat na ng ibang how-to guide na ganyan, basta sarili mong proseso and hindi mo kinopya-kopya lang sa iba, mahalaga yon. And lalo na kung ma-demonstrate mo, mapapakita mo with actual pictures kung paano mo in step by step yung isang process, that would be considered original. Visualization of text content or numbers, yung mga bagay na yan, super halaga, etc. Mako-consider din na helpful ang isang content piece pag attributable siya, tsaka accountable yung author. Ibig sabihin may byline. Makikilala mo sinong nagsulat niyan. Hindi yung tipong pinost lang sa internet, anonymous yung author, hindi pa masyadong sikat yung website. Pag ganun yun, kumbaga parang marites level lang yun na di mo alam sino nagsabi, basta sinabi lang, di mo man alam kung fake news yan. Pero, kung alam mo kung sino yung nagsulat at kaya niyang pagnagutan kung ano yung mga pinagsusulat niyang information dyan in case something goes wrong, then that's considered legit. Lalo na kung expert or very experienced yung nagsulat and mataas yung degree ng authority niya, field expert siyang tinuturing. Yung mga ganyan, mas gustong nirarank yun ng Google, lalo na sa finance, sa health, tsaka yung mga ibang sensitive na mga topics. Lastly, para ma-consider na helpful ang content mo, dapat skimmable siya. Maganda kung mahaba yung content mo, meron kang table of contents, may mga jump links yan para makapunta agad dun sa part ng webpage mo kung saan matatagpuan yung information na hinahanap nila. Tama yung paggamit mo ng title, ng headings, lalo ng H1, H2, H3, bullet points, bolds, italics, you name it, para mas maging eye-catching yung content at madaling hanapin. Kasi nga, si Google lately, medyo worried siya sa growth ng ChatGPT and how people have started to use ChatGPT more for information. Kung in some cases, mas prefer nila kaysa sa Google, lalo na kung very direct answers yung hinahanap nila. That's one thing that they use ChatGPT for and that gives Google sleepless nights. So for now, until maging successful yung generative AI search engine ni Google, kung magiging successful man, mas nagre-rely sila sa skimmable na content. Lalo na kung pagka-click ng tao dun sa hinahanap niyang information,
dadalhin siya sa isang web page, and then doon sa web page na yun, kita agad yung hinahanap na information ng tao. Yun yung mga bagay na gustong ilagay ni Google sa taas para mabilis mahanap ng tao yung information niya. Mas rewarding yung experience. And maybe, just maybe, yung mga bagay na yan, makakatulong sa pagbawi ng websites na tinamaan kagaya ng sa amin. So makikita nyo dito, since nag-start kami ng pag-a-apply ng mga measures na yan, from here, makikita mo, tumaas naman ng konting-konti, mga plus 10, plus 15% yung organic search traffic namin. We have a long way to go. I'll keep you posted on how it goes. Pero pag mas ina-apply namin yung EEAT, mukhang nagko-correlate naman sa pagbawi ng website namin. So, yun lang naman yung meron tayo sa presentation na to. If you have any questions, feel free to ask sa comment section ng YouTube channel natin. Gusto ko lang i-share sa inyo yung na-discuss ko sa WASCON para naman sa ganun, yung mga nakamiss for whatever reason ng conference na yon, makinabang din kayo dun sa na-share ko. So, yun lang. See you na sa next video. Bye-bye.